Ang ating pagtatapos sa pag-aaral natin ng covenant ng Diyos kay Abraham or tinatawag nating Abrahamic Covenant Part 3. Okay, at sinasabi natin sa Old Testament ay ito ang mga mababasa o makikita natin na mga covenants sa Old Testament. Natalakay na natin ang Adamic Covenant, natalakay na rin natin ang Noahic Covenant. At itong dalawang ito ang masasabi nating magkasama sa Old Testament covenants dahil ang Adamic Covenant, ang scope niya o ang focus niya ay pang mundo, pang daigdigan. At ang pinagkaiba lamang ng Noahic Covenant, bagamat pareho silang ang scope ay pang buong mundo, ang Adamic Covenant ay magsisimula ang templo ng Diyos sa Garden of Eden. At kung sumunod si Adan, ang buong tao sa buong mundo ay magiging walang kasalanan, matuwid. At ang temple ng Diyos na kung makikita natin bakit tinawag nating temple sa Garden of Eden, ay bagamat wala tayong mababasa sa Old Testament nito, pero doon yung makikita sa Garden of Eden lamang nagtatagpo si Adam and Eve sa Diyos. Pero ang goal nito ay ang buong mundo ay maging templo ng Diyos. At dahil si Adan ay nahulog sa kasalanan, kaya't hindi ito nangyari. At pagdating kay Noah, nagsimula na naman, makikita natin ang sangkatauhan. Pero ang pinagkaiba, si Noah ay may kasalanan. Kaya bagamat nagsisimula ulit tayo sa bilang ng ilang tao, 8 tao, at bilang ng mga hayop na nandoon sa arko, doon sa Ark of the Covenant, doon sa barko, pero nandun na yung kasalanan. Pero ang scope pa rin ay pang buong mundo. At nandun yung pangako ng Diyos na hindi na niya wawasakin muli ang mundo tulad ng kanyang ginawa nung ang buong mundo ay binaha at lumubog sa tubig. Tayo ay nasa Abrahamic Covenant, Part 3 na ito. At loobin ng Diyos ay matalakay natin ang Mosaic Covenant at Davidic Covenant. Yan, sabi natin, pag sinabing tipan o covenant, ito ay may dalawang partido, ang Diyos at ang tao. Yung I will and you will statements at meron tayong sanctions o merong parusa kapag hindi tinupad ito. At yan ang ating mga sinasaliw at binabalikan. It is a divinely sanctioned commitment. Yan ang covenant. Sa ating Confession of Faith, makikita ninyo na ito ay binubuo ng 3 talata. Ang sinasabi ng paragraph 1, tungkulin natin sumunod sa Diyos. Dahil siyang manlilikha, tayong kanyang nilikha. At hindi ito binibigyan ng reward. No? Ang tungkulin nating sumunod at hindi natin pinag-uusapan ang gantimpala. Walang gantimpala sa atin kapag tayo sumunod sa Diyos. Tungkulin natin ito bilang creator natin, creature natin. Pero yung pagkakaroon ng tipan, yung covenant, yan ay pagbababa ng Diyos sa atin upang sa ganon ay magkaroon tayo ng reward o gantimpala. Ito yung sinasabi sa paragraph 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, ito yung naging resulta ni Adan, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Makikita ninyo sa ating turo na walang paraan na ang tao ay maipanumbalik sa Diyos o magkaroon ng kaligtasan dahil lahat tayo makasalanan. Para mangyari ito ay sa pamamagitan lamang ng tipan ng biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng tipan ng biyaya ng Diyos, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ.
dito ay meron na tayo makikita na ang covenant of grace ay ating makikita at mararanasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life, His Holy Spirit to make them willing and able to believe. Sa kaligtasan natin ay hindi tayo ang naggawa ng desisyon o ninais natin na tayo ay sumampalataya sa Diyos. Lahat tayo ay rebelde sa Diyos. Lahat tayo ayaw natin ng salita ng Diyos. Kahit na kayo ay maaring narito, baka pinagbigyan nyo lang yung nag-invite sa inyo, pero hindi ito yung kaninang katulad ng tinuro kong may kagalakan na sinusunod ang utos ng Diyos. Maaring may kapalit o pinagbigyan lamang. Pero kapag ka ang Espiritu Santo ang siyang kumilos at nagbago ng ating puso, ito ay mababago. Kaya dito pinapakita, yung covenant of grace ay gawa ng Espiritu Santo. At ito ay sa pamamagitan ng gawa ng Panginoong Kristo, at tinan ninyo, requiring of them faith in Him that they may be saved. Kaya masasabi natin na ang lahat ng naligtas simula sa Old Testament hanggang sa New Testament ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa gawa ni Kristo, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life His Holy Spirit to make them willing and able to believe. This covenant is revealed in the gospel, first of all to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman. Mapapansin niyo, itong mabuting balita na ito ay sinimulan na unang-una sa Genesis 3:15, and afterwards by further steps. Dito kaya tayo ngayon nasa Abrahamic Covenant, ay nakikita natin yung further steps na mayroong tipan na ginawa ang Diyos kay Adan, at pagkatapos may tipan na ginawa ang Diyos kay Noah, at ngayon ay mayroong tipan na ginawa ang Diyos kay Abraham. At ito ay nagpapatuloy, tingnan nyo, until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kaya itong further steps na ito ay dumadagdag, nag-e-expand hanggang sa ito ay dumating at nakumpleto. Ito ang ating confession of faith. It was completed in the New Testament, and it is founded in that eternal covenant transaction. Nagsimula ito sa tipan ng Ama, Diyos Ama at ng Diyos Anak, wala pang paglilikha. Ay meron ng tipan ang Ama at ang Anak, at pagkatapos ng tipan na yon, ay doon na nagsimula yung Genesis 1. Kaya nakakala ng iba nagsimula ito sa Genesis 1. Hindi. Ito ay nagsimula sa eternal covenant transaction. Kung matatandaan niyo yung aking tinuro, anong tawag natin doon? Anong covenant iyon? Covenant of redemption. Iyan yung eternal transaction, covenant transaction that was between the Father and the Son. It is about the redemption of the elect. Alam niyo, meron ng tipan ang Diyos Ama at Diyos Anak na ililigtas ng anak na si Jesus sa New Testament ang mga elect. Tunayan, hindi lahat, kundi ang mga elect. And ang sinasabi nito, and it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Man being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Kaya sinasabi natin sa pag-aaral natin, all covenants are the result of God's own free initiative to carry out His purposes and to do good to mankind. Laging ang Diyos ang siyang gumagawa at nangunguna dito. Every covenant provides blessings and benefits for man that would otherwise be unavailable by nature. Ang gusto natin ng blessing, ang paraan na pagpalain ng Diyos ang tao ay sa pamamagitan ng kanyang covenant, ng kanyang tipan. By nature, wala itong reward sa atin dahil by nature, tungkulin natin,
na sumunod sa Diyos dahil tayo ay likha ng Diyos. At tinignan natin itong dalawang ito kung bakit nakabracket siya kanina, na ito yung sinasabi natin na Adamic Covenant and Noahic Covenant, na creation would have been filled with a holy and righteous humanity. Ngayon sa Noahic Covenant, ang sabi natin ito ay hindi saving grace, kundi ito ay common grace. Balikan na lang yung previous lecture. Ngayon, ito yung ating mga napag-aralan pagdating sa Abrahamic Covenant. Nagsimula ito sa Genesis chapter 12. Pagkatapos nagpatuloy itong covenant na ito ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15 at pagkatapos ito ay lumawak pa sa Genesis chapter 17. Nabigyan na natin yan ng pag-aaral at last Lord's Day ito ang tinalakay natin na natupad ng Diyos ang kanyang covenant kay Abraham. Ngayon, ano ba ang covenant ng Diyos kay Abraham doon sa Genesis 12, Genesis 15, at Genesis 17? Number 1, dadami ang kanyang salinlahi. Number 2, may pangako ang Diyos na sila ay magkakaroon ng lupa. At yan ay ang Kanaan. Natupad yan. Pangatlo, sa Genesis 17, magkakaroon si Abraham sa lahi niya ng mga hari. Ngayon, si David ay hari. Si Solomon ay hari. At lahat sila ay galing sa lahi ni Abraham. At ano yung huling-huling pangako ng Diyos kay Abraham? Na sa iyong binhi ay magkakaroon ng pagpapala ang buong mundo. Ngayon, sino yung sa seed ni Abraham na magbibigay ng blessing sa buong mundo? Si Jesus Christ. At nangyari ng lahat yun. At unahin si Jesus ay nasa langit na. Kaya yun yung sinasabi natin na God's fulfillment of His covenant to Abraham. Kaya pag sinasabi nating Abrahamic covenant, tandaan natin, ang focus ng tipan ng Diyos kay Abraham ay hindi langit, kundi ito ay para sa lahat ng salinlahi niya na dadami at magkakaroon ng lupa at sa lahi niya magkakaroon sila ng hari. Kaya ito ay panlupa. The Abrahamic covenant is an earthly covenant of national earthly promises. Ngayon, ito ang gusto kong bagong makita natin. Ang simulain ng Old Covenant ay na kay Abraham. Kaya pag sinabi nating simulain ng Old Covenant, ito yung pundasyon ng Old Covenant. Kanina ay Old Testament covenants. Nakita natin sa Old Testament ay mayroong Adamic, Noahic, Abrahamic, Mosaic, tsaka Davidic. Yung 5 tipan na yan, yung si Adan at si Noah ay magkasama. Ngayon, itong Abrahamic covenant na ito ang naging foundational na tipan meaning 3 silang nasa ilalim ng Old Covenant. Nagsimula kay Abrahamic covenant at pagkatapos ito ay nag-expand at natuloy sa Mosaic covenant hanggang sa Davidic covenant. Bakit ko sinabi ito? Dahil mapapansin natin ang Abrahamic covenant, ang Mosaic covenant, at ang Davidic covenant, unang-una ay parehong lahi ni Abraham. Ang pinag-uusapan dito ay Israelita. At pangalawa, ang pangako sa kanila ay Kanaan, lupang the promised land. At mapapansin ninyo na hindi nawawala yung unang binigay ng Diyos na utos kay Abraham na ang lahat ng lalaki na 8 araw na edad ay tutuliin. Kay Mosaic ay nandun itinuloy ang circumcision. Pagdating kay David ay itinuloy din ang circumcision. Ano ang tawag natin doon sa pagdagdag ng Diyos ng kaniyang mga utos? Positive law. O kaya plus law. O kaya pagdagdag ng utos ng Diyos sa bawat tipan. Kay Abraham, kay Adan ay mayroong positive law tayong nakita. Dito kay Abraham, ang positive law na makikita natin
ay circumcision. Kaya sinasabi natin dito na ito ay Abraham's offspring, mga lahi at descendants ni Abraham, ang Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant at Davidic Covenant. At kung sila ay hindi susunod sa utos ng Diyos, ay maaari silang disinherit, merong disinheritance. Kaya tingnan ninyo, Abraham's offspring ang pinag-uusapan, tapos ang land is Canaan, at pagpapalain sila kung sila ay may obedience at sila ay magkakaroon ng penalty kung sila ay may disobedience. Kaya nga, batay dyan, masasabi natin na ang Old Covenant began with Abraham. At pag nabanggit na natin ngayon ang Old Covenant, dapat collective ang ating pagkaunawa dito. Ang ibig kong sabihin ng collective ay the Old Covenant includes Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, at saka ng Davidic Covenant. At loobin ng Diyos, ito ang ating makikita sa mga darating na araw. Ngayon tayo ay nasa part 3 ng Abrahamic Covenant. At unang-una ay tignan natin na dito sa Abrahamic Covenant, bagamat masasabi natin Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17, pero it anticipates the Mosaic Covenant. Sa tipan ng Diyos kay Abraham ay meron na, of course, ang Diyos natin ay hindi saklaw ng space at hindi saklaw ng time. Tayo lamang ang saklaw ng panahon, ng lugar at panahon. Excuse me. Ngayon, tingnan ninyo ang punto kung bakit sinasabi natin ito. Pagdating ng Genesis 17 and onward, na sa pagpasok ng hanggang sa katapusan ng Genesis at pagpasok ng Exodus, ang mapapansin natin, maari kang ma-disinherit, no? May yung iyong pagtanggal ng pagpapala sa iyo ay kung meron kang disobedience. At papaano natin makikita ito sa panahon ni Abraham? Of course, bakit hindi binigay yung moral law? Excuse me, bakit hindi binigay yung Ten Commandments? Bakit hindi binigay yung mga batas sa pagsamba? Bakit hindi binigay yung mga batas sa pagiging pare nung panahon ni Moses? Hindi kasi applicable yun nung sila ay mga bihag pa sa Egypt. Kaya't makikita ninyo na ang nung sila ay nandoon lamang sa Egypt, isa lamang ang makikita nating katangian o physical description nila, circumcision. Pero itong tipan na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay masasabi natin na naghahanda sa pagdating ng paglaya ng mga Israelita sa kamay ng Paraon. At ito ay paghahanda sa pamumuno ni Moises sa wilderness, sa ilang. Kaya't same pa rin, mapapansin ninyo, if you obey, you will be blessed. If you disobey, kayo ay magkakaroon ng sumpa. At kung bakit natin sinasabi kanina, itong Abrahamic Covenant na ito, ang foundation o simulain ng Old Covenant, ay dahil nandun na naman. Ang pinag-uusapan natin dito ay tingnan niyo yung scope ng Abrahamic tsaka Moses. Ang scope nito ay mga Hudyo o mga Israelita at pagkatapos paano sila papasok sa pangakong lupain na binigay ng Diyos at yan ay kanilang paghahanda at mapapansin niyo hanggang sa sila ay maging isang nation. Kaya't dito sa puntong yan ay nandun yung anticipation na ating makikita. At dito sa Genesis chapter 15 verses 13 to 16, kung babasahin natin ang Genesis chapter 15, tingnan ninyo ito,
talatang 13, sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila. At sila ay magiging mga alipin doon. At sila ay pahihirapan sa loob ng 400 taon. 400 years sila ay magiging slaves. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalisin sila na may malaking ari-arian. Subalit ikaw ay payapang tutungo sa iyong mga ninuno at ikaw ay malilibing sa panahong lubos na ang iyong katandaan. Verse 16, sa ika-4 na salinlahi ng iyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoreo. Ngayon, ano ang makikita natin dito? Makikita natin here na sila ay lalabas. Nandun yung pangako ng Diyos na ang lahi ni Abraham ay lalabas dito sa isang bansa na sila ay magiging bihag ng 400 taon. So, diyan ay masasabi natin na it shows how the Abrahamic covenant anticipates the Mosaic covenant at yan ang kanilang dagdag lamang na batas ay sila ay tuliin. Yung 8 days old ay tuliin sila. Kaya yan ay pagpapakita ng karugtong. The scope of both covenants. Sabihin ko, ang Abrahamic tsaka ang Mosaic ay identical. Ngayon, dito naman sa pangalawa, yung Davidic covenant, na sinasabi natin, paano itong naikonekta o ina-anticipate kay David? Kasi sa Genesis 17 verses 4 to 8, ay makikita natin na mayroong pangako ang Diyos, pangako na magkakaroon ng hari ang kanyang lahi. Kaya this has a promise was given to Abraham, at ito ay magkakaroon kayo ng royal blood. There will be royalty sa inyo. At hindi lamang kay Abraham binigay ito, binigay din ito ng Diyos kay Sarah. At nung patay na si Abraham at si Sarah, ay ito ay binigay muli ng Diyos kay Jacob. At pagkatapos, ito rin ay binigay ng Diyos kay Judah. Ipinapaalala sa kanila. Kaya nga, si Abraham at ang kanyang salinlahi, Abraham's descendants, na ngayon ay napakarami na, di na mabilang ang kanilang dami, ay pinangakuan na magkakaroon sila ng hari. Kaya nga sinasabi natin, itong Abrahamic covenant anticipates the Davidic covenant. Pangatlo, na makita natin dito ay dalawa lamang ang ating covenant kung hahatiin natin, Old Covenant and the New Covenant. Dito, ang point dito is that the Abrahamic covenant anticipates the New Covenant sa dalawang punto. Unang-una ay naroon yung pangako ng New Covenant. Pangalawa ay ganito ang tamang pagkaunawa natin sa pagtakbo ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang plano ng pagtutubos simula sa Old Testament patungo sa New Testament. Yung tinatawag nating typological pictures. Ano ba ang ibig sabihin ng typological or typological? Ang ibig sabihin nito, it prefigures the New Testament. Inihahanda, or rather ng New Covenant, inihahanda ang bagong tipan. At itong mga nakikita natin na paghahanda, mayroong binhi si Abraham na who will bless the whole world. Kaya, sino kaya yun? Pagka binabasa natin ang Old Testament, at kung tayo ay nasa panahon ng Old Testament era, tayo ay naghihintay ng mayroong magiging binhi si Abraham na magiging pagpapala sa buong mundo. Hindi na tayo sa panahon ni Abraham, tayo ngay umaatras na. At ngayon, kaya natin sabihin, si Jesus Christ yun. Alam niyo na kung bakit ganun ka-importante ang salinlahi. No, yung nilalagay yung genealogy, no, yung pati sa bagong tipan. Nung pagsilang kay Jesus, nandoong inilagay siya ay galing kay Abraham. Si Jesus ay galing kay David.
at pagkatapos si David ay galing kay Abraham. At ang point dito ay ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagpapala ay ang kaligtasan. At ang kaligtasang ito ay sa pamamagitan ng benepisyo ng gawa ni Jesus, nang siya'y namatay sa krus, nang siya'y nailibing at siya'y nabuhay na mga maguli. At yan ay nasa ilalim ng New Covenant. Kanina tayo ay nag-Lord's Supper. Ang isang sinabi ni Jesus nung kanyang itinaguyod ang communion o ang Lord's Supper, this is the new and everlasting covenant. Kaya, kapag naunawaan natin ito, kapag natapos na itong ginawa ni Jesus, hindi na tayo bumabalik doon sa old covenant. Okay? Hindi na tayo, pati sa pagkain na pinag-uusapan natin, ay hindi na ito saklaw. Dahil yan ay typological. Yan ay anino, kumbaga. At ang substance, ang totoo ay si Jesus. Kaya, masasabi natin, para bang ang New Covenant ay nasa sinapupunan ng Old Covenant. Tama ba yung Tagalog ko? O para bang ipinaglilihi pa lamang ang New Covenant, ang bagong tipan ng matandang tipan. At darating ang araw na isisilang ito ng matandang tipan o ng New Covenant. Typologically, sinasabi natin, ang Abrahamic Covenant. In fact, ang Old Covenant, sabihin na natin, kasi ang Abrahamic is the starting point ng Old Covenant. Typologically, it is a picture of something other and greater than itself. Yung nangyayari sa buhay ni Abraham at tipan ng Diyos kay Abraham at pati sa mga salinlahi niya, hanggang sa sila'y nagkaroon ng lupa, hanggang sa sila'y nagkaroon ng mga hari, yan ay anino. Typologically speaking, yan ay anino ng mas dakila pang darating. So, they were pictures of greater and wider than itself. Greater than the literal people. Mas dakila ito kaysa doon sa bayan ng Israel. Mas dakila ito kaysa doon sa lupain nilang Kanaan. At mas dakila ito kaysa sa mga hari ng Israel. These are pictures of greater and other people, land, and kinship. Kumbaga, alam niyo yung provisionary receipt. Ang provisionary receipt ay temporary. Kumbaga, ang Old Covenant is provisional. Ang New Covenant ay matawag natin na prototypical, o ito na yung sinasabi natin na substance. Shadow, si Sam Renihan ay mayroong librong Shadow and Substance, na kanyang sinasabi na ang Old Covenant, anino yan. Ang anino ay hindi yung substansya. At narinig ko sa kanyang explanation sa amin noong last year, nung kami nasa Singapore, na sinabi niya, ang anino, kapag nakita niyo, maaring habang lumalapit ang anino, pag malayo ang anino, hindi mo maaninag. Alam mong tao, pero hindi mo maaninag kung babae o lalaki. Pero habang lumalapit sa iyo yung anino, nagiging maliwanag na lalaki itong anino. Pero hindi pa siya totoo kasi anino pa lang yun. Hindi katulad ng pag dumating na yung anino ng lalaki at ito'y mukhaan, hindi ka natitingin sa anino. Kundi doon ka na mismo titingin sa lalaki. Ang isa pang ginamit na illustration ni Sam Renihan ay yung pagka ikaw ay nasa restaurant, ano ang ibinibigay sa iyo pag ikaw ay bago ka umorder ng pagkain? Menu.
Okay? So, ikaw ay tumitingin sa menu. Titingnan mo yung mga pagkain. Ngayon, pag dumating na yung pagkain na in-order mo, titingin ka pa ba sa menu? Hindi na. Sa pagkain ka natitingin. Ito ang ibig sabihin natin ng Abrahamic Covenant. Ang point natin ito, ang Abrahamic Covenant promises. No, itong promises, the mediator promises the new covenant. At ang Abrahamic Covenant provides Christ. Inihanda ng Abrahamic Covenant si Kristo. At nung dumating si Kristo ang naghanda at nag-provide ng new covenant. Kaya makikita nyo yung pagkakaiba ng Abrahamic Covenant, which is temporary, at itong new covenant, which is eternal. Sa madalit salita, yung madaming lahi ni Abraham sa kanyang nagsimulang katawan at nandun na sila sa Kanaan, at ngayon ay meron na silang hari. Ngayon ang hari ang siyang nagro-rule sa kanila. Ano ang tawag doon? Mga anak ni Abraham na nasa Kanaan at ngayon ay meron silang hari. Anino. May itinuturo sa atin ang Diyos ng kanyang plano kung papaano siya magligtas ng kanyang mga hinirang. Ang nakikita natin, ang tinawag sa Israel ay chosen people of God. Sila ay, ang Diyos ang tumawag sa kanila. Pero, kaya nga, hindi tayo magbibigay ng interpretasyon na ang lahat ng mga Hudyo ay ligtas. Okay? Hindi itong interpretasyon. Anino kasi ito? Ito ay inihahanda tayo ng Panginoon sa totoo, sa substance. At ang substance dito, or yung maaring matawag nating antitypical, ay yung fulfillment, at ito yung the new covenant or the heavenly covenant. Nandun yung privilege, malaking pribileyo ito sa Israel, na sa pamamagitan nila ay kanilang inihatid ang Panginoong Jesucristo sa tinatawag nating the new covenant. Again, mapapansin ninyo na sila ay magiging pagpapala sa buong mundo. Ang Abrahamic Covenant, ito ang binigay ng Diyos na pangako kay Abraham. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Na itong Abrahamic Covenant ay merong anticipation na tinatawag nating transnational blessing, na hindi lamang i-confine ito sa kanila. Ang pagpapala ay pang buong mundo. Meaning, it includes people beyond the borders of Abrahamic people. At sa madalit salita, yung Abrahamic Covenant is looking forward ng si Jesus ay maging pagpapala sa buong mundo. Naintindihan ba ito ng mga nasa ilalim ng Old Covenant? Naintindihan ba ito ni Abraham? Sa Hebrews, nakita nyo kahit na si Abraham ay nagbumabiyahe, nagjo-journey, papunta doon sa Promised Land, pero meron sinabi sa Hebrews, ang hinahanap ni Abraham ay lungsod na ang builder, ang arkitekto at ang builder ay ang Diyos. Ibig sabihin, hindi yung literal na Kanaan ang nasa isipan ni Abraham. And also, ang mga Old Testament saints, they understood na yung kanilang nararanasan ay mga anino lamang. Kaya nga sinasabi natin, yan ay types and shadows. They knew there was a greater reality beyond their earthly inheritance and blessings. Kaya nga, pwede natin masabing sila'y kapatid natin sa Panginoon.
Sila rin ay ating brothers and sisters. Dahil, maaring masabi natin, kabilang sila sa Universal Church. Mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihan na lahi ni Abraham na mananampalataya. Maaring matawag natin sila that they belong to the Universal Church dahil alam nyo, ang church ay hindi nagsimula kay Jesus Christ and the apostles. Pero doon nabanggit, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. But because mayroong mga Old Testament saints na they were longing na kanilang maranasan ang land, ang pangako ng Diyos, pero hindi ito yung literal na Kanaan. Ang nakikita nila dito ay mayroong greater reality beyond their earthly inheritance and blessings. May mas higit pa doon sa literal na pagpapala. Kaya nga, in one sense, masabi natin na yung mga sumampalataya sa Diyos, simula kay Adan, simula kay Adam and Eve, sama na natin si Noah, sama na natin si Abraham, sama natin si Isaac, si Jacob, Moses, David, at napakarami pang mga Israelita na sumampalataya dito sa promise na ito ng Ebanghelyo. Maaring ito ay hindi kumpleto at maliwanag sa kanila ang kaalaman ng greater at substance na ito, pero the fact na kahit ito ay pictures pa lamang, ito ay anino pa lamang, ito ay tipo pa lamang, types pa lamang sa kanilang karanasan, dahil sa pananampalataya, sila'y naligtas. Tulad natin, paano ba tayo naligtas? Of course, sabi sa biyaya ng Diyos. Pero sa pananampalataya na maging ang pananampalatayang ito ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya mapapansin ninyo, yung eksperyensya ng mga Old Testament saints, yung kanilang kaligtasan, batay sa pananampalataya sa darating na magiging blessing sa buong mundo. Sila ay looking forward sa Messiah. Pero ang point noon, ang kanilang kaligtasan ay sa pananampalataya sa pagdating ng Mesiyas. Kaya masasabi natin, their experience, the Old Testament saints' experience, was the same as ours. Kahit na maikli lamang ang kanilang understanding sa revelation ng Diyos. They saw and greeted from afar that which they never fully understood. Pero maliwanag sa kanila, hindi yung literal na Kanaan ang kanilang hinahanap. Their inheritance is the New Jerusalem. Ang New Jerusalem nila ay hindi yung literal na bagong Jerusalem, kundi ito ay a heavenly city. Makikita ninyo, yung New Jerusalem ay tinatawag na a heavenly city. Of course, ito ay literal na nasa lupa pa rin, nasa mundong ito, but it is a heavenly city. Kaya, pwede natin silang tawaging our brothers and our sisters at sila'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Maging maliwanag sa atin to, hindi natin inihiwalay ang dalawang ito. Kaya, ano ang Abrahamic Covenant? It pushed towards this by marking out the people and place of the Messiah. Kaya sabi ko, bakit sila tinutuli? Dahil meron silang lupain, meron silang distinguishing physical mark. Sila'y tuli versus sa mga hindi tuli. Kaya nandoon yung covenant of circumcision. Ngayon mapapansin niyo yung Old Covenant ay ginagamit na sila yung ating guardian. Ito yung mga turo sa atin sa New Testament. Actually, yung covenant of circumcision is a covenant of guardianship. Meaning, sabi ko kanina,
ipinaglilihi pa lamang under ng Old Covenant, especially ngayon kay Abrahamic Covenant. Ngayon, sa lahi ni Abraham, nandoon na si Kristo. I mean, dahil maglalabas kay Heso Kristo ay lahi ni Abraham. Kaya nga si Christ became a son of, kaya nga si Kristo, a child, ay tinatawag na a child of the Son's covenant. Kay Abraham, hindi yung earthly blessings ang kanyang tinitignan, kundi yung makalangit na pagpapala. And Abraham believed in them, kahit na hindi niya naranasan yon. Ito pa isa. Meron tayong narinig, it echoes the Garden of Eden with Adam. Sa Abrahamic Covenant, nagsimula kay Adam, failure, at ngayon kay Abrahamic Covenant, meron tayong makikitang expansion. It develops progressively. Yung Garden of Eden, na nakita natin sa Adamic Covenant, yan ay pinalawak and it expanded in the Abrahamic Covenant. At dito ay mangyayari na sa lahi ni Abraham, ang buong mundo ay magiging nasa ilalim ng isang hari. Di ba yun yung kay Adam, na magsisimula kay Adam at kay Adam sa kanyang mga anak, kung siya'y susunod, ang lahat ng kanyang salinlahi, ang buong mundo ay magiging nasa ilalim ni Adam at nasa ilalim ng Diyos. Dito sa Abrahamic Covenant, it echoes Eden. At sinasabi natin kung papaanong si Adan was given a special place, itong Garden of Eden. Si Abraham din was given a new special place where a particular descendant of his will bring blessing to the world. At dito lamang sa Old Covenant, makita natin, they must be faithful. They must be faithful to God's commands in order to remain in the special land of blessing. Bakit ba sila naging bihag ng Babylonia? Because they were unfaithful. Hindi sila naging tapat sa utos ng Diyos. Ano ang tawag sa Israel, by the way, pag binabasa natin ang Old Testament? Ang tawag sa Israel ay Son of God, chosen nation. At yung kanilang temple, yung kanilang tabernacle, at yung kanilang temple, doon nananahan ng Diyos, di ba? Nandun yung presence ng Panginoon. Kaya, pag nakikita nyo as the Old Testament or the Old Covenant expands, ay masasabi natin na nung dumating si Jesus at pagkatapos umakyat sa langit at bababa muli sa lupa at pagkatapos ang sinasabi na natin ito ay all the kingdoms of the world. Ang buong mundo ay mailalagay sa kaharian ng Panginoon. Nakita ba ninyo yun from Genesis to Revelation? Kaya God made a covenant with Abraham at ang pangako ng Diyos, dadami ang iyong salinlahi at magkakaroon kayo ng lupa, Kanaan, at kayo ay maninirahan doon at sa inyong paninirahan doon, bibigyan ko kayo ng hari. Rulers will rule over you over a period of hundreds of years. At nangyari ito. Kaya nga pumasok na si Davidic, yung Davidic Covenant. Pero ang magiging maliwanag dito sa Old Covenant, they must keep the commandment. Simula tayo doon sa circumcision ng lahat ng mga lalaki sa 8 araw ng pagsilang nila. At kapag hindi nila ito ginawa, ang blessing ay hindi nila mararanasan. Ngayon, alam nyo na kung bakit bago tumawid sa Jordan River si Joshua, lahat ng mga dituli ay tinuli muna.
At nung sila'y sumunod doon, nahati yung Jordan River. Yung obedience nila, saan ka lang kita makikipagdigma ka sa Jericho, magmamarcha ka lang ng paikot? Meron ba kayo nakitang digmaan na magmamarcha kayong paikot sa Jericho? Suicide yun. Pero ano yung pinapakita dito sa Old Covenant? Obedience is better than sacrifice. Ngayon, pag nakita nyo ang pangako na binigay ng Diyos ay sa nation. Ibig sabihin, merong mga individual na hindi nakapasok sa Promised Land. May mga individual na Israelita na tinuklaw ng ahas, nilamon ng lupa. Pero yung pangako ng Diyos kay Abraham na ang lahi mo ay magkakaroon ng lupa, it was promised sa nation. Pero ang New Covenant ay hindi nakapako kung ikaw ba ay Hudyo sa dugo. Ito'y nakapako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Abraham. Kaya pwede natin matawag na tayo rin ay anak ni Abraham. Anak ni Abraham dahil si Abraham ang naging modelo ng pananampalataya sa Diyos. Tayo ay sumampalataya kay Kristo kung kaya tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos. At ito yung point ng sinasabi natin na ibinigay kay Adan at naisakatuparan ito ng pangalawang Adan. At ang pangalawang Adan ay galing sa lahi ni Abraham. At ang pangalawang Adan na tinutukoy ko na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Meron pong tanong? Same pa rin naman ang references ko. Four minutes. Sa ako po. Yeah. Actually, question ko pa ito last Sunday. Yung prinamis sa kanila na pagpapalain sila na kapag sila ay sumunod. Which today, alam natin ang mga professing Christians ay kinukot din yung mga ganong mga promise na sila ay pagpapalain din. Ano po ang masasabi nyo dito, Pastor? Like for example, yung prinamis kay Joshua, tapos kinukot din ngayon ng mga professing believers. Unang-una, pag ginamit nila si Joshua at i-apply nila sa kanilang sarili, ay out of context na sila sa covenantal teaching. Dahil simula kay Abraham, ang blessing na ipinangako ng Diyos kay Abraham, panlupa. Okay? Panlupa yung pinangako. Dadami ang iyong salinlahi, magkakaroon kayo ng lupa, Kanaan. Ibibigay ng Diyos sa kanila yon at pagkatapos magkakaroon kayo ng hari. Kaya kung tayo ay kukuha ng pangako kay Abraham, sabi ko nga, kumuha tayo ng pangako sa temporary, doon sa provisional. Ang pangako natin at ang pangahawakan natin ay kay Kristo, which is the greater covenant. Yun yung point. Kaya, bakit ba tayo bumabalik doon? Tayo ay nasa ilalim ng New Covenant na mas dakila at ito ay makalangit. Kaya I beg to disagree doon sa bumabalik doon sa pangako. Inaako nila. Pwede natin gamitin yung principle ng Joshua 1:8, yung mga biblical teaching. Pero sinabi ko nga kanina, tayo ay anak ni Abraham, pero hindi tayo anak ni Abraham in the flesh. Maaring matawag tayong anak ni Abraham dahil si Abraham ay naging huwara ng pananampalataya sa Diyos. And so yung ating pagiging may pagsampalataya kay Kristo ay maaring maipantay natin. Kaya nga si Pablo ang nagsabi na sino ba yung totoong Israel? Ang totoong Israel ay yung spiritual Israel. Kaya yung point na yan ay dapat sa atin. Itong pag-aaral natin ng covenant ay wag nilang ikabit sa old covenant blessing.
Tandaan ninyo, ang Old Covenant blessing ay panlupa. Ang New Covenant blessing ang heavenly. Kaya doon tayo sa mas greater kay Christ. Sa Book of Hebrews, greater, greater, better, better. Salamat, Pastor. Wala na? Ay, last na po. Since ang version po natin ay reading ng Federalist ng Alin? 1689 Federalism, do we have to affirm as members of RJBC or No. can we different stand on? Ang turo nga natin sa 1689 ang 1689 Baptist Confession of Faith, dalawa pa rin ang views. No, ang classical tsaka ang Federalist. Yung framers ng 1689 ay meron pa rin classical view dahil we have to understand na may influence ang Westminster Confession of Faith sa ating 1689 Baptist Confession of Faith. Tsaka yung mas ma-influential na teaching noon ay itong Westminster. Ang problema lang ng classical covenant theology ay pupunta ka talaga sa infant baptism kasi ikakabit mo yan kay Abraham. Sasabihin mo, ang covenant ni Abraham ay kasama ang kanyang descendants, kasama ang kanyang offspring. Kaya pag kinonect mo yung circumcision, which is under ng Reformed teaching, sa baptism, ay doon ay magkakaroon ng pedo baptism or infant baptism. Sa view ng mga Reformed Baptist or 17th century particular Baptist, doon sila naghihiwalay sa covenant theology ng classical. Pangalawa, yung classical, sabi ko nga last week, sinabi nila, nag-start na ang covenant of grace sa Genesis 3:15. Pag tinignan nyo mismo yung ating covenant, ay nagsimula ang covenant of grace kay Christ. Ano ang tamang terminology natin sa Genesis 3:15? It was promised. It was not a covenant. Kaya nga, sabi nga, babalik tayo sa basic. Ang promise is not a covenant. But a covenant has a promise na mayroong two parties at mayroong sanction. May blessing kung sumunod at mayroong threat, punishment pagka miwalay. So, sinabi ni Nehemiah Cox, I consider them my brothers, yung classical, but I would teach them the Baptistic way or the Baptist direction of covenant theology. At ang point natin doon as Baptist, kung maninindigan pa rin sa classical, which is my tutor, ay talagang pinaninindigan niya yun, I agree to disagree, but I respectfully agree to disagree. Dahil si Sam Waldron nila nagsabi, dalawa ang covenant theology ng Reformed Baptist. Classical and 1689 Federalist. So, kung hindi magkasundo sa lupa, perhaps, doon na sa eternity, sa langit na tayo magkasundo. Huwag tayong mang-away. Yun naman ang hindi ko gusto sa mga nagbablog. Pag hindi ka Federalist, hindi ka 1689 Baptist. I'm not prepared to teach that. Ana, let's close this. Salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito at nawa madagdagan pa ang aming pong pagkaunawa at kaalaman sa bagay na ito. At sa mga darating pang mga araw at linggo, hiling namin ang banal na Espiritu na siyang maghubog ng aming pangunawa sa covenant theology. Sa ngalan ni Jesus. Amen.